Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Immortal Demon Slayer na napalabas noong 2017. Ito ay patungkol sa isang lalaki na kinulong sa loob ng 500 taon dahil sa pagiging napakalakas niya at napakadelikado. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Noong unang panahon, sa kalangitan, may isang makina na tinatawag na Destiny Astrolabe na kayang kontrolin ang kapalaran ng mga mortal. Nang iligtas ng Diyosa na si Noah ang mundo sa pamamagitan ng pagtatakip ng kalangitan gamit ang isang banal na bato, ang mga labi ay nagbunga ng isang higanti. Tinanggihan ng halimaw na tanggapin ang kanyang kapalaran at nilabanan ang langit upang sirain ang Destiny Astrolabe. Natalo ng mga kalahi ng langit ang higanti at inihiwa ang kanyang katawan sa buong lupa, kung saan ito'y naging bundok ng bulaklak at ang bato sa puso ay nagsilang sa demonyong unggoy. Samantalang ang Destiny Astrolabe ay nagtatawag ng serye ng mga kalamidad na nagsisire sa bulaklak na bundok, at ang demonyong unggoy ay nagsumpa ng paghihiganti laban sa langit. Ang pangunahing tauhan, si Wukong, ay dumating sa Akademya ng mga Immortals, kung saan pipiliin ng Pangulo ang mga individual na karapat-dapat pumasok sa langit at maging immortal. Sa halip na dumalo sa seremonya, nagnakaw siya ng pagkain mula sa kusina, na nagdulot ng kakulangan ng pagkain ang kapitan ng mga gwardya mula sa tagapagluto. Ang babae ay inaapi ng lalaki, na nagiging labis at inihahagis ang kanyang sandata sa kanya. Si Juan Lian, isang bagong graduate, ay humihinto sa kanya bago pa man magawa ang anumang pinsala. Ipinamukha ito ng higit pang galit sa kawal, at itinapon si Juan Lian sa buong kwarto. Ngunit si Ozzy, isa pang Diyos, ay binigyan ng sipa ang kapitan, ginawang katawa-tawa ito sa harap ng asambleya. Galit, nagutos ang lalaki sa mga gwardya na atakihin ang babae. Kaagad na inilipat ni Wukong ang mga ito, hawak ang kapitan sa mga balikat at binugbog ito sa pamamagitan ng mga mesa. Nasa paligid si Wukong ng maraming sundalo habang pumapasok sila sa lugar, ngunit isinuman niya ang kanyang sandata mula sa kanyang tenga, na lumilipat sa isang baston na puno ng lava. Ang mga sundalo ay bumubungad sa lalaki, ngunit kanyang inaawit ang mga apoy ng sandata, na nagdudulot ng malupit na pagsabog na nagpapadala sa mga kalaban palayo. Ang General Juan ng Celestial Army ay naabisuhan ng gulo sa panahon ng seremonya, at siya'y nagpadala ng kanyang kanang kamay na si Tien upang ayusin ang laban. Ngumiti si Wukong habang tinitingnan ang mga sundalo sa sahig, ngunit agad niyang nadarama ang darating na panganib habang dumadating si Tien upang atakihin siya ng maraming mga daga. Nakakapag-antibay si Wukong sa mga saksak, ngunit ang maraming talam ay gumagawa ng mga direktang tama na mahirap iwasan. Iniipon ng Blade Master ang isang pagsabog ng mga daga kay Wukong, na kumakalat sa isang malupit na bagyo, na nilulunod siya sa isang puting bagyo ng mga talam. Hinaharap na walang paraan para makatakas, binagsak ni Wukong ang kanyang tungkod sa sahig, kung saan ito ay lumalaki ng malaki at sa huli ay tumama sa bubong. Si Tien ay sumipa sa napakalaking armas habang ito ay lumalapit, pumipinsala sa mga lumilipad na talam. Kinailangang lumundag si Tien sa hangin habang kinukuha ni Wukong ang tungkod at itinatapon ito sa kanya. Kahit pa nagbabala si Ozzy kay Wukong na huwag umatras, ang kanyang atake ay patuloy pa ring papunta sa kanyang direksyon. Nasuntok ng armas ang babae, ngunit tila ito ay itinigil niya ito gamit ang isang daliri. Subalit habang ito ay nangyayari, si Erlang, ibang lalaki, ang nagtatangkang itaboy ang babae nang siya ay pagtulungan. Nang isang kamay upang harangan ang saksak. Inireveal ng lalaki ang kanyang banal na kanang braso at binaril ang malaking tungkod patungo kay Wukong, pumipyok ang armas habang ito'y umaatras. Inuukit ni Wukong ang kanyang tungkod at tumatalon sa hangin, may layuning sirain ang kanyang kalaban sa isang huling atake, ngunit dumiretso si Erlang patungo sa kanya at nagtamo ng isang matindi at malupit na suntok, itinatapon ang pangunahing karakter sa mga pader at pinapatulog siya. Si General Hua ay nakatanggap ng taos-pusong paumanhin mula sa headmaster para sa pangyayari habang si Wukong ay dinala sa kustodiya at kinulong ng mga gwardya. Dumating si Ozzy at nagsimulang magreklamo kung bakit kasama ni Wukong ang kanyang kaibigan na si Erlang sa bilangguan, kahit na ang ginawa lamang nito ay pigilin ang away. Ipinaliwanag ng general na lumabag si Erlang sa kanyang mga utos sa pamamagitan ng pakikipaglaban, samantalang sinabi lamang niya kay Tien na Soulless Yunan ang problema. Nalantad na ang tagapagsalaysay ay ang anak ng general, ngunit maliwanag na tensyon ang namamagitan sa kanilang relasyon dahil ayaw ng babae sa ugali ng kanyang ina na ipinapatupad ang kanyang kagustuhan sa lahat. Sa parehong oras, ang dalawang lalaki ay ikinulong ng magkasama, at nagreklamo si Wukong na hindi makatarungan ang kanilang nakaraang laban dahil ito'y isang laban ng dalawa laban sa isa.
Nagsimula si Wukong na pagtawanan ng ina ni Erlang na pinarusahan ng general dahil sa pagmamahal sa isang mortal matapos tanggihan ni Erlang ang makipaglaban sa kanya ulit. Ito ay nagpapagalit sa lalaki, at habang sila ay nagbabalak na muling makipaglaban, dumating ang general sa bilangguan, kasama si Taiyan. Inilabas niya si Erlang mula sa kanyang tanikala at inutusan na hintayin siya sa konsilyo habang si Wukong ay patuloy na sinisisi siya sa paglaya ng kanyang karibal. Inalis ng general ang koronang nagbibin sa bilanggo at inilagay ito sa kanyang ulo. Nagsimula siyang magsalita ng mga salita habang bumababa ang laki ng korona na nagdudulot kay Wukong na sumigaw sa sahig at sa huli mag-collapse dahil sa presyon. Ibinigay niya ang setro na kayang kontrolin ang korona sa kanyang anak na babae at inutusan si Ozzy na bantayan ng palagi ang lalaki. Si Wukong ay nagsisimula ng magkaroon ng mga panaginip ukol sa kanyang nakaraan, at madali itong naging maliwanag na ang Heartstone ang nagpabago sa kanya patungong masamang unggoy. Isang Diyos ang nagdamay sa kanya at hindi lamang siya iniligtas mula sa kamatayan kundi iniwan din ang kanyang mga kapangyarihan sa loob ng anyo ng tao upang iligtas siya mula sa galit ng mga Diyos. Sa parehong oras, itinuturo ni General Hua si Erlang tungkol sa kanyang hindi pagpapakawala ng emosyon ng tao, na nagpapigil sa kanya na buksan ang kanyang ikatlong mata, na magbibigay sa kanya ng kahangahangang kapangyarihan. Inirerekomenda niya sa kanya na upang tunay na maging isang Diyos, kailangan niyang bitiwan ang kanyang ina at si Ozzy. Nagigising si Wukong na kasama si Ozzy at nagsumumpa na ibalik ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga tanikala. Sumisigaw siya ng galit kay Ozzy, ngunit nang ilabas ni Ozzy ang scepter, agad na yumuko si Wukong sa babae, umaasa na makaiwas sa sakit na naramdaman niya noon. Pumupunta siya sa isang seminar kung saan ipinapakita ng punong guro kung paano gumagana ang langit sa mga mag-aaral. Tumitawid sila sa tulay na naghihiwalay sa kaharian mula sa mga mortal, na ayon sa lalaki ay aalisin ang kanilang mga kakayahan kung mahulog sila sa tubig. Sa huli, bumukas ang silong patungo sa Destiny Astrolabe kung saan ang makina ang namumuno sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga mortal. Upang malaman ang tunay na motibasyon ni Wukong sa pagdating, nagsimula si General Hua ng leksyon sa kasaysayan sa harap ng mga tao hinggil sa paglikha ng langit, binabanggit ang partikular na pagkasira ng Flower Mountain. Ang walang puso at walang pakundangang pananalita ng babae ay nagpapamukha sa demonyong unggoy at nagtataglay ito ng galit, ngunit bago niya magawa ang anuman, pinutol siya ni Ozzy at tuwirang itinutok ang kanyang paniniwala. Sinabi niya na dahil ang langit ay dapat maging isang lugar ng katarungan, paano maaaring isama ang pagwasak ng bahay ng iba na nagsisimbolo ng gayong adhikain. Ang general ay nag-aangkin na ang lahat ay isinasagawa alinsunod sa Destiny Astrolabe, ang pinakamataas na anyo ng katarungan. Kinumpirma ni General Hua na ang demonyo na nagsalakay sa langit noon ay nabubuhay pa rin sa loob ni Wukong matapos ng asarin ang demonyong unggoy, at iniutos kay Taiyan na kunin ang puso ng bato sa pamamagitan ng pagpatay dito. Nakawin ni Wukong ang susi ni Huan Lian, buksan ang mga pintuan ng konseho, at loko-lokohin siya hanggang mawalan ito ng malay. Sa layunin na sirain ang Astrolabe at palayain ang lahat ng mortal mula sa kanilang kapalaran, tumalon siya sa ibabaw ng Bridge of Destiny, ngunit pinigilan siya ni Erlang at binalaan siya laban sa paglabag sa batas. Kumunat ang lalaki ng kanyang tibak at humarap sa demonyong unggoy, sinaksak ang tungkod at pinatigil ang mga elemento ng apoy nito. Binato niya si Wukong sa lupa at patuloy na tinatalon ito, ngunit nagtagumpay ang demonyo na umiwas sa lahat ng kanyang mga atake. Ang kanilang laban ay nagsisimula ng masira ang tulay na nagiging sanhi ng pagbuo ng isang bagyo. Nang makatagpo si Ozzy ng isang walang malay na Huan Lian sa kusina na nawawala ang susi, napagtanto niyang may mali. Sumali si Taiyan sa laban-laban kay Wukong sa utos ng general, at nagsimulang atakihin ang demonyo ng magkasabay, sa huli nagtagumpay na malupig si Wukong. Dumarating si Ozzy sa tulay kasama si Huan Lian at sinusubukan silang pigilan, ngunit hinampes ni Wukong ang sahig at pinalaki ang kanyang baston matapos madakip kumpleto nitong winasak ang istruktura. Kasama ang napakalaking sandata, ang grupo ay bumagsak mula sa langit at bumagsak sa mundo ng mga mortal. Buhay ang grupo pagkatapos ng pagbagsak at nagtataka kung saan sila naroroon, ngunit napagtanto ni Taiyan na naglandas sila sa dating tinatawag na bulaklak na bundok. Ang tatlong lalaki ay patuloy na naglalaban-laban, ngunit madali nilang napagtanto na nawala ang kanilang mga kapangyarihan pagkatapos tumawid sa tulay ng kapalaran. Takot na isang demon ang magdadala ng pinsala sa bayan, nagmamadali ang mga taga roon papasok sa gusali habang unti-unti nang lumalaki ang isang malaking ulap sa itaas ng puok. Habang ninanakaw nito ang tubig mula sa mga tao, nagsisimula ng kunin sila ng nilalang na galing sa ulap.
Napansin ni Tae ng isang bata sa labas at, sa kanyang gulat, isang babae ang tumakbo upang protektahan ang bata mula sa panganib. Binilisan niyang iligtas sila at dinala sa loob, ngunit hinatak siya patungo sa gitna ng ulap na demonyo. Si Wukong ay humawak sa lalaki kasama ang lahat bago siya lubos na malunod. Si Ozzy ay binaril ang ulap na demonyo ng isang pana ng yelo na likha ni Huan Lian, na nagyelo dito at pinaatres ito. Nang magising si Wukong kinabukasan, nahuli na siya ni Ozzy upang pigilan ang grupo sa pag-aaway. Sinabi niya kay Wukong at Erlang na kinakailangan nilang tulungan ang mga mamamayan dahil sila ay lubos na nagdusa at naniniwala na sila ay mga Diyos na ipinadala mula sa langit. Una, tinanggihan ito ng dalawa, ngunit matapos makita ang mga kagipitan ng mga mamamayan sa kanilang mga mata, nagdesisyon silang hulihin ang ulap na demonyo at iligtas ang mga tao. Ipinaliwanag ni Tae na ang ulap ay orihinal na galing sa langit, ngunit ito'y naligaw at naging siraan ng mga demonyikong oras na nagmumula sa mga labas. Inubos nito ang lahat ng tubig sa bayan, nagdulot ng tagtuyot at nagpigil sa anumang pananim na tumubo. Ang supply ng tubig sa nayon ay lubos ng naubos, nagdudulot ng tagtuyot at pagpigil sa anumang pananim na lumaki. Nais nilang lokohin ang halimaw at hulihin ito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang paglubog ng araw, at nais nilang pahinain ito sa pamamagitan ng pagsasabog ng mga yelo mula sa malaking kanyan. Iniayos ng mga mamamayan ang lahat ng kanilang pulang tela sa isang disenyo, at madilim agad ang langit habang lumilitaw ang demonyo sa ibabaw ng bayan. Nag-umpisa silang magpaputok ng mga pana ng yelo sa langit, ngunit ito ay nagiging menas lamang ang halimaw at ito ay pansamantalang umuurong. Kumuha si Tae ng sulo at inihagis ito sa ilalim ng malaking tela ng pulang tela, lumikha ng ilusyon ng paglubog ng araw, na pumipilit sa halimaw na ipakita ang kanyang tunay na anyo. Habang lumalapit ang demonyo, ginamit ni Wukong ang pagkakataon na maglagay ng bala sa kanyan at binaril ito ng diretso sa mukha ng demonyo. Ang halimaw ay agad na nagyelo at bumagsak patungo sa lungsod, kung saan hinuli ito ni Tae sa pamamagitan ng pagkakabit nito sa isang hola. Nagsisimula ang mga tao sa palakpak habang nagsisimula ng umulan matapos ang maraming taon ng tagtuyot. Nagtitipon ng mga mamamayan sa gabi upang ipagdiwang ang pagtagumpay laban sa demonyo, ngunit napansin ni Huan Lian ang isang kakaibang pangyayari habang namumuo ang mga yelo sa hangin. Napagtanto niya ang isang misteryosong anyo sa likod na lumitaw sa harap ng mga tao, na napaliligiran ng madilim na aura. Inaatake ng lalaki si Huan Lian at binabangga ito sa isang gusali, habang naguguluhan at tumatakas ang mga tao para sa kanilang kaligtasan. Sumunod ang lalaki sa mga mamamayan sa loob at nagsimulang lumikha ng mga armas na yelo mula sa hangin, na kanyang iniilabas sa mga mamamayan. Dami-dami ang mga mamatay na asasin habang tinatangkang tumakas si Tae, ngunit siya ay tinaga ng maraming piraso ng yelo sa kanyang katawan. Si Wukong ay napansin ng isang kakaibang bagay sa hangin at tumakbo patungo sa sentro ng bayan, ngunit pagdating nila, natuklasan nila na lahat ng tao ay pinatay. Kapag dumating si Erlang, nagulat siya sa nangyari. Tumingin sila kay Huan Lian, na halos walang buhay na, at humingi siya ng paumanhin sa hindi pagliligtas sa mga taga-bayan bago tuluyang mamatay. Ang mga asasin ay bumabalat kayo sa labas ng gusali, at si Wukong ay sumalakay sa galit, umaasa na maipaghiganti ang kanyang mga kaibigan. Binuksan ng mga lalaki ang apoy sa demonyong unggoy, na tinamaan ng mga bala ng yelo at bumagsak sa lupa. Dumating ang general at sinabi sa kanila na walang saysay ang kanilang mga pagsisikap sa harap ng kapalaran, dahil matagal nang napagpasyahan ng astrolabe na ang mga tao ay itinakda na. Ipinapayo niya sa kanila na iwanan ang kanilang mga pag-asa dahil ang lahat ay itinakda na. Habang ang general ay nagtatapon ng huling saksak upang pabagsakin si Wukong, siya ay umiiyak sa pagkapagod. Sa isang selda ng bilangguan kasama si Erlang, na sumunod na sa mga utos ng langit, si Ozzy ay nagising. Sinasabi niya sa kanya na mali sila sa pagtutol sa kapalaran at pagtatangkang iligtas ang mga tao. Si Wukong ay nakapiit sa pinakamalalim na antas, kung saan siya ay patuloy na nararanasan ng matindi ang sakit ngunit tumatanggi na mamamatay habang naghihintay sa pagbabalik ni Ozzy. Lumalapit ang babae sa demonyong unggoy, at ngumiti si Wukong habang lumalapit siya. Sa isang pagtatangkang gamaan ang sakit ng kanyang kaibigan, sinasabi ni Ozzy sa kanya na kinamumuhian siya at nawala na ang lahat sa kanya. Sila ay walang kapangyarihan laban sa tadhana, at ang bulaklak na bundok ay hindi na muling tataas. Si Wukong, sugatan at nawawalan ng pag-asa, sa wakas ay sumuko sa buhay at unti-unti nang naglaho, iniwan ang puso ng bato at ang scarf na kanyang dala. Habang ibinabagsak niya ang scarf sa bulaklak na bundok, kung saan ito'y natanggap sa loob ng bayan, ipinapangako ni Ozzy na tapusin ang misyon ng kanyang kaibigan.
Tinanggap ng Heneral ang puso na bato mula kay Erlang at ng kanyang bitiwan ang lahat ng damdamin, binuksan niya ang ikatlong mata sa kanyang noo at naging lubos na makapangyarihan. Kinuha ng matandang Diyos ang scarf na bumagsak mula sa langit at nakipag-usap sa unang demonyong unggoy sa purgatorio. Ang pangunahing karakter ay naniniwala na siya ay nawalan ng lahat, ngunit naniniwala ang matandang lalaki ng kabaligtaran. Ang pagkawala ng puso bato ni Wukong ay nagbigay daan sa kanya upang iwanan ang kanyang mortal na katawan. Ngayon ay nasa kanya kung pipiliin niyang yakapin ang kapalaran o gamitin ang kanyang emosyon upang labanan ito. Nagsimula si Wukong sa pamamagitan ng pag-angat ng malaking tungkod na kumakatawan sa kanyang kapangyarihan at pagbubuhay dito sa mga apoy. Habang ang mga gusali ay bumabagsak sa paligid, ang malaking armas ay naglalagablab at sumusulpot mula sa lupa. Sa paglabas ng tungkod mula sa kanyang panlabas na balat, ang unggoy na demonyo ay lumabas mula sa alikabok at kumuha ng kanyang tunay na anyo. Pinalaya niya ang huli na Demon Cloud na nagdadala sa Monkey Demon sa himpapawid habang nagtutungo sila patungo sa mga Diyos. Bisitahin ni Wukong ang iba't ibang bahagi ng kaharian upang makita ang mga Diyos. Siya'y bumangga sa gusali, nagdulot ng malupit na pagsabog na pumatay sa lahat ng mga gwardya sa isang sipa at nagpabagsak sa kapitan. Lumapit siya ng direkta sa mga mandirigma sa kalangitan at ipinahayag ang kanyang sarili na pantay sa mga langit. Habang naghahanap ng paghihiganti para sa mga biktima na pinatay ng mga sundalo sa nayon, itinapon ng demonyo ang kanyang tungkod sa kanila at atake siya sa kanila na parang isang malupit na hayop, silang isang-isa'y kinakalagkad at pinupunit. Sa parehong oras, si Ozzy ay nagtaksil sa kanyang ina sa pamamagitan ng pagtanggi na tanggapin ang tiranya at pag-atake sa Destiny Astrolabe, na sinubukang tuluyang sirain ito. Si Tien ay dumating kasama si Wukong matapos malampasan ang mga atake, at nagsimula silang magwasak ng mga armadong magkasama. Ang mga sundalo ay madaling natalo at naging alikabok bago pa man lumipas ang sandali. Iniiwasan ng Heneral ang kanyang anak na sirain ang makina sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang leeg at pagtama sa kanyang dibdib, itinapon siya sa himpapawid ng malakas. Habang naghahanda si Tien na labanan ng Heneral hanggang sa kamatayan, dumagsa si Wukong sa silid at hinuli ang babae. Binato niya ng maraming kutsilyo ang kanyang kalaban, ngunit madaling ibinablock ito ng babae gamit ang mga metal na ginagamit niyang pangtangga. Pagkatapos ay ibinalik ng Heneral ang mga kutsilyo ng lalaki sa kanya at itinulak siya sa pader, binubuo siyang alikabok habang siya'y nawawala sa mundong ito. Napansin ni Wukong na si Ozzy ay malubhang sugatan at sinikap na kausapin siya, ngunit sinabi nitong huwag siyang malungkot at nais lamang ang mas maraming oras na magkasama. Habang maingat na inilalatag ni Wukong ang sarili sa sahig, nagbahagi sila ng huling halik bago si Ozzy mawala ng tuluyan. Habang umiiyak si Ozzy, ang demonyong unggoy ay nagnakaw ng kanyang korona at inirap ito sa kanyang sandata. Lumakad siya patungo sa Heneral, na nanunumpang maghihiganti sa lahat ng mga pinatay nito. Itinayo ng babae ang isang pader na gawa sa metal sa paligid niya, ngunit binayo ni Wukong ito ng paulit-ulit ng galit, sa huli nanag sa kanyang mahika. Kinakailangan ng Heneral na paabisin sila, kung saan inilabas niya ang isang serye ng mga kutsilyo na ginawa ni Wukong, ngunit basta na lang itong iniiwas at sinisira ang mga ito sa maliliit na piraso. Nagigising si Wukong na nararamdaman na dumating si Erlang at nasample siya ng atake nito. Ang lalaki ay pumili na talikuran ang kanyang mga alaala ng kanyang mga kaibigan dahil hindi na niya nararamdaman ang anumang emosyon. Ang dalawa ay nagtatakbuhan at nagpalitan ng mga siko ng mabilis, ngunit nakakamit ni Erlang ang kahalintulad at itinulak si Wukong palayo. Binitukan si Wukong ng isang malaking sandata ng yelo na kanyang nilikha, na nagpadala sa kanya patungo sa mga bundok at pumupukpok sa mga bato. Sumagot ang demonyo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kanyang sariling weapon, ngunit itinigil ni Erlang ito at binasag ang pangtangganan ng piraso-piraso, sinaksak si Wukong sa tiyan. Iniwan ng unggoy ang kanilang mga armas, at nagtulungan silang suntukin ng buong lakas, na nagresulta sa isang malupit na pagsabog na sumiklab sa buong lugar. Matapos magsettle ang alikabok, lumalapit si General Hua kay Erlang, ngunit agad siyang naramdaman ng huli ang isang problema. Matapos tamaan si Wukong at masense ang presensya ni Ozzy sa puso ng demonyo, nag-uumpisa ang lalaki na maalala ang kanyang mga alaala. Siya ay umiiyak nang ma-realize na siya ay namatay at binubuksan ang kanyang mga mata, ayaw bitiwan ang alaala ni Ozzy at maging isang puppet sa ilalim ng kontrol ng Heneral. Nang malaman ng Heneral na si Erlang ay sumuway sa kanyang kagustuhan, nagdesisyon siyang puksain silang dalawa sa pamamagitan ng pag-transform sa isang malaking titan gamit ang mga metal sa paligid. Si Wukong ay bumangon mula sa lupa at lumikha ng bola ng apoy na nagsitransform sa kanyang sandata. Habang lumalaki ang laki ng sandata, itinapon niya ito sa malaking nilalang at bomb ilog sa itaas nito.
Habang lumalapit ang sandata sa Titan, tumatakbo siya patungo dito. Nagsisimula ring tumakbo si Erlang, sumasalang sa iba't ibang lumilipad na bato upang mas mapalapit sa kalaban. Habang tumatalon si Wukong sa ilalim ng malaking patpat at ini-swing ito sa Titan, siya'y tumatalon patungo sa gitna ng higanti at naghahanda para sa kanyang huling atake. Nagtagumpay si Wukong na magtamo ng diretsahang tama sa ulo habang sinisira ni Erlang ang puso ng higanti. Ang napakalaking patpat ay bumabasag sa kalahating bahagi ng general habang ito'y tumatago sa kanyang katawan, binubuo siyang alikabok. Matapos ang pagwasak sa general at sa makina ng kapalaran, ang dalawang lupain ay bumalik sa gusali. Sinabi ni Erlang kay Wukong na si Ozzy ang nagligtas sa kanya ngayong pagkakataon, ngunit ang kanilang susunod na pagkikita ay magiging isang laban hanggang kamatayan. Habang naghihiwalay ang dalawa, bumaling si Wukong at tinanggap ang hamon. Manggenggo si Wukong ng lahat ng ayaw tanggapin ang kanilang kapalaran at magpapakipagdigma laban sa mga Diyos na magtatagal ng daang taon, habang si Erlang ay magiging bagong general ng Celestial Army. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.